Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, makita nyo, dito na naman tayo sa overgrown garden natin. Pero hindi po yun napapakita ko sa inyo talaga. Dito, you know. So, yung mga kalabasa natin, kailangan na natin i-harvest. Yan, although meron pa mga bagong bunga, meron din po yung mga naunang bunga na kailangan na natin itasin. Dahil kung makikita nyo, nalalanta na po sila. And kung hindi natin kukunin agad yung mga bunga dyan, na malalaki, mga naunang bunga, maluluto po sila sa sobrang init. So, okay. So, harvest natin sila muna. Baba tayo doon. Okay guys, andito na po tayo sa baba sa may tabi ng Riles. And tulad ng sinabi ko, i-harvest na natin ng mga kalabasa natin. So, dito pa lang meron na po tayong isa, dalawa, pa po ang isa, tatlo. So, mapapansin nyo, umakyat pa po yung kalabasa ko doon. So, hindi pa natin sila totally papatayin. Pipitasin lang po natin yung mga naunang bunga. Kasi nga again, so sobrang init po, naluluto po yan yung kalabasa. Lalo na kung nakadirekta sa araw. So meron pa po tayo isa dito nakatago. Pipitasin po din natin yan. And actually nakapitas na po ako ng 5 piraso na malalaki. Pinamigay po natin yung iba. And now yung mga remaining pipitasin na po rin natin. So kailangan lang natin maghanap kasi yung iba natatakpan. So without further ado, harvest tayo ng kalabasa. So okay guys, ito meron tayong 4 dito na malalaki. Ito hindi masyado. Meron pa doon 2 na lalaki pa na ganitong size, pero medyo mura pa sila, so hindi mo natin pipitasin. Bigyan pa natin ng ilang araw para gumulang ng konti. So again, meron ditong 2 na iiwanan muna natin. Kaya natin gumulang pa ng ilang araw. So makikita nyo po, ayan po, 2. So pagulangin pa po natin yun na konti. And takpan natin ang dahon kasi again, maluluto po sila sa init kapag hindi natin tinakpan.
Ayan. So in a few days, babalikan natin yan at pipitasan. So again, tulad ng sinabi ko, hindi pa po natin papatayin totally yung kalabasa natin kasi kahit nalalanta sila, meron pa rin, meron pa isa dito na malaki. Sabi ko sa inyo, kung hindi kayo talaga maghahanap, maaaring hindi nyo na sila makita. So ayan po, laki. Again, may mga bunga pa po ng mga maliliit kasunod. So let's put the stand down. Ito, meron pa lang isa dito. Ito ang sinasabi ko. Ayan, o. And kinakain sila ng mga insekto pag hindi nyo agad napitas. Ayan, o. So yun na medyo mahirap sa organic farming pag hindi kayo nagamit ng pesticide. So may mga insekto, naglalaro kayo ng unahan. It's either mauna kayong pumitas or sila maunang kumain sa mga pananim nyo. Okay, 3 more. So, dito na po ulit tayo sa may garden sa taas. And what was it? Tulad ng sinabi ko, ayan po, mayroon po pong kasunod. Kaya lang, I don't think gugulang pa yan kahit or lalaki pa masyado. Kasi nga una, sobrang init na po. So, most likely kahit lumaki siya, baka ganitong kalaki na lang po ang ilalaki niya. Kasi sobrang init and marami pa pong maliit na kasunod. So, again, para maiwasan na mabulok sila sa sobrang init or makain ng mga insekto, harvest na po natin sila. So, medyo nagpapausok lang po ako. Dito. Two, 4, 6, 8, 10, 11. So, may 11 po tayo dito na napitas. And bukod dito, again, meron na po tayong 5 na napitas. So, 11. And yung naunang 5, meron na po tayong 16 na napitas doon sa puno ng kalabasa natin or sa kalabasa natin na tanim. Again, meron pa tayong 2 na iniwan at isa naging na pong kalaki. Pero meron pa rin pong kalabasa dito or tanim na kalabasa sa may tabi ng balag and hindi pa po natin i-harvest yun. So, I think meron na tayo dito na, hindi ako nagkakamali, 3 na pitasin and late ko na tinanim yun kaya hindi pa natin pwedeng pitasin yan dahil marami pa po silang ibubunga. So again, ayun po, simple harvest lang po ng kalabasa and kung nagustuhan nyo po and later on pamimigay natin itong mga ito o ibebenta kung sino gusto bumili. And yung mga medyo magaganda dyan at magugulang na talaga na pwedeng tumagal, ititira po natin para sa atin and later on kukonsume po natin o iluluto natin. So, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like naman po
share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po. Malaking tulong po yun sa akin. Pero gusto ko nga palang pasalamatan ng mga subscribers natin, mga viewers, silent viewers dyan, and supporters na walang sawa na tumatangkilik sa ating mga videos, nanonood ng mga inilalabas natin, and wag po sana kayo magsasawa na mag-view ng video natin and sa pagsuporta nyo. Again, kung meron po kayong katanungan na tungkol sa mga nilalabas po natin videos, wag po kayo maya na mag-iwan ng mensahe sa comment box at sasagutin po natin yan pag nakita po natin agad. And pasensya na rin po sa mga kaibigan natin, sobrang busy po natin for the past almost 3 months na po. Sobrang busy ko po ngayon, ang dami ko pang inaasikaso, nagkaroon po tayo ng konting problema, kaya medyo naghahabol ako ngayon sa trabaho and mga kailangan gawin dito sa bahay. So again, priority ko po ang trabaho ko and family and tong bahay na binili ko. So kailangan mag-focus muna ako sa kanila dahil dyan po tayo talaga kumikita. Ang YT po naman, libangan po natin yan and form of investment. So again, kailangan ko muna unahin ang priorities ko. Pasensya na po sa mga kaibigan natin kung hindi ako masyadong nakakasuporta sa inyo. Pero pag natapos na po lahat ng dapat kong ayusin dito, babalik po ako at magbibigay ng support po sa mga sumusuporta sa akin. So again, maraming salamat po.